Ikinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan pa ng isang bagong komisyon para imbestigahan ang umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na kaya ng Office of the President na magsagawa ng investigasyon at hindi na kailangan pang buuin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa ICI. Dagdag niya, may pondo at ibang resources ang Office of the President na maaaring maggamit para imbestigahan ang mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa bansa. Noon, kung makikita sa ang investigation ng PCCO, hindi na parang naman kasi, iyan po ang election, yung review ng presidential fund ng Office of the President. Ayan nga mga ka-update, no? Sa pinahig nga ni VP Sara, nagsalita ho siya ukol dito sa Office of the President. Kasi nga naman, totoo naman ho ito eh. Masyado na hong makapangyarihan ang Office of the President para tugunan o bigyan ng pansin yung mga korupsyon. 'Di ba? Meron ho siyang kakayahan para imbestigahan no ang flood control pero bumuo pa ho siya ng ICI para malinis ho yung trabaho nila. Ano po yung sinasabi ko malinis mga kabdit? Kasi ho, ganito yan. Gagawin ho nilang state witness si Martin Romualdez para naman po ma-safe yung mga matataas na posisyon. Tapos mga kabdit, hindi lang ho yan. Meron pa po silang ilalabas na mga fall guy. Yung mga tuta ho nila, yung mga bataan ho nila, at yun po, yung sasalo ng mga katiwalian. Sila ho yung sasalo ng mga sentensya ng korte. Siyempre ho, ligtas na ho itong mga matataas na posisyon tulad ni Martin Romualdez, si Marcos Jr. at sila Sandro Marcos, yung mga sangkot ho dyan. Bakit ho sila maliligtas? Kasi nga ho, gagawin state witness yung isa sa pinaka-amo nila. Diba? Imbis na ho siya ang magdusa, siya ang imbestigahan, ano hong ginawa ni Marcos Jr., siya ang magiging state witness para malinis ho yung kaso nila. Diba? Ganyan po yung ginagawan lang katiwalian. Isipin mo yun, billion-billion ho, yung confidential funds ng Office of the President. Pero, hindi ho nila magawan ng paraan. Billion-billion ho, lagi ang pondo niyan. Yung kay BP Sara, 900 million na lang ho yung pondo niya. Ano pong ginawa? Binawasan pa ho up to 700 million. Ganyan ho sila paano nila dikdikin, gipitin yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte noon. Hindi lang nga ho yan mga ka-update. Pati nga ho sila Senator Bongo. Di ba nakikita naman ho natin? Yung kamag-anak daw ni Senator Bongo, dawit daw dyan sa flood control. Bakit ho si Senator Bongo ngayon yung pinupunteriya? Dahil po ba nag-number 1 ho siya nung halalan pa lamang? Siya lang naman po yung nakagawa ng ganoong kalaking boto mga ka-update. Kaya lahat ho ng kaalyado ni FPRRD, delikado. Delikado sa mga nakaluklok ngayon. Sila ho kasing gustong unahin. Pero yung mga kaalyado ho nila, sinisave na ho nila yan. Isipin mo nalilihis na ho yung kwento. Nalilihis na ho yung kwento dyan sa flood control, ghost project. Malayo na ho tayo eh. Diba? Nilalayo na ho nila yung kwento. Kaya mga kabdita, pakinggan po natin itong naging pahayag ni BP Sara. Tsaka itong pag-uusapan din po natin patungkol sa mga retired AFP na tatanggalan nga ng pension. Kailangan dito po sa pinahayag ni Professor, kailangan pa rin daw respetuhin yung mga sinasabing pahayag o yung sakit ng loob ng mga retired AFP. At wala hong karapatan itong mga nagtatrabaho ngayon sa gobyerno, tanggalan ho sila ng pension. Bakit ho? Natatandaan nyo po ba? Yung mga retired AFP na yan, sumasabak ho sa giyera. Ilang araw, buwan, minsan baka taon pa, hindi ho nila makikita yung pamilya nila. Tapos yung pension na ho nila, na pinagtrabahuhan ho nila halos sa kanilang buhay, sinusugal ho nila yung buhay nila para sa taong bayan, tatanggalan ho ng pension. Ganyan ho kabastos ang administrasyon ngayon. Pati yung ating mga retired na kasundaluhan, gusto ho nilang lapastanganin.
'Di ba? Makikita ho talaga natin yung admin ngayon sobrang kagimbal-gimbal, nakakapandiri. Kaya mga update, direkta na ho natin dito kay BP Sara. Wala na ho na tayong pahahabain pa. Sila lang sa loob ng kanilang opisina, magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niya magbukas ng commission? O 'di ba, hindi po talaga kailangan netong si Marcos Jr. ang ICI. Pinapakita lang ho nila sa taong bayan na nag-iimbestiga talaga sila. Pero yung katotohanan dyan, mga ka-update, malabo eh. Malabo ho nag-iimbestiga sila. Kasi isipin mo na lang itong si Martin Romualdez magiging state witness. Dapat ho yan yung nananagot. Yan ho yung ikukulong. 'Di ba? Lahat ho sila kasi sa pagluklok na bilang state witness nitong si Martin Romualdez, napakalabuhong imbestigahan yung mga sangkot. Lahat ho, tulad na lamang nito sinabi ni Ping Lacson, meron daw ho siyang kilalang 67 na kontraktor. Pero napangalanan niya po ba? Wala ho siya napapangalanan. Kaya ngayon, hindi ho maimbestigahan. 'Di ba? Dahil dyan sa ICI na yan, ayaw na ho makipag-coordinate, makipag-cooperate na mag-asawang diskaya dahil alam po nila kung sino yung magtatrabaho sa kanila. Si Boying Remula. Alam po niya itong mga diskaya na wala ho silang magagawa, kundi sila lang yung ipapakitang mastermind. Sila lang ho ididiin. 'Di ba? Hindi ho kailangan ng ICI. Mismong presidente yung Office of the President, kayang-kaya na ho trabahuhin yan. Pinapahaba lang ho nila yung kwento para nauuto nila yung mga tao. 'Di ba? Hanggat sila ho'y nakaluklok talaga dyan, mga ka-update, wala ho tayong pag-asa. Wala hong pag-asa yung ating Pilipinas, yung ating bayang, kung sila ang nakaupo pa rin. Bakit ho? Nakikita naman po natin kung paano tayo gipitin. Pati mga ibang bansa, mga OFWs, nandidiri na ho sa Pilipinas. Bakit? Sa korupsyon nga ho. Sa matinding korupsyon, kaya mga ibang bansa dyan, mga ka-update, hindi na ho tayo pinapautang. Ayaw na hong mag-invest sa ating bansa. Nandidiri ho sila. Alam na po nila center of corruption ang Pilipinas. Yung mga government official, alam nila. Pati yung presidente, alam nilang corrupt. Kaya paano ka nga naman mag-invest sa ibang bansa kung alam nilang center of corruption yung bayan nyo? Diba? Yung mga OFW dyan, kahit pa ulit-ulit ho nating sabihin, pag tinatanong ho sila ng mga mga foreigner dyan, kung taga saan sila, hindi naman ho nila sasabihin na taga Pilipinas yung mga OFWs. Kasi alam po ng mga foreigner, corrupt yung Pilipinas. Sasabihin ho ng ating mga OFWs dyan, kung tatanungin sila, o tinatanong sila ng mga kung where are you from, sasabihin ho nila nasa Asian country sila, pero hindi ho nila sasabihin na nasa taga Pilipinas sila. Diba? Ganyan po kinakahiya ngayon ang ating bansa. Kaya mga ka-update, rektahin na ho natin itong mga ating retired AFP kasi binabastos na ho ang konstitusyon ng ating mga kababayan. Kung mayroong clear and present danger na mangyayari sa ating bansa by the exercise of that freedom of speech, yung clear and present danger must be immediate. Yung kailangan niya na klaro talaga, hindi pwede yan hypothetical. So kung walang clear and present danger, yung freedom of speech and expression, kahit masakit pa yan sa gobyerno, that must be respected. O diba? Malinaw na ho yan na kahit masakit sa gobyerno, kailangan ho nilang respetuhin yung mga AFP, yung mga former AFP. Bakit? Kailangan freedom of speech nga ho. Kaya nga ho, meron tayong freedom of speech. Pwede tayong magsalita ng bukas. Pwede ho tayong magsalita. Hindi yung porkit nagsasalita ka against government, babanatan ka, kukulong ka, gigipitin ka. Lahat, hindi ho dapat ganoon. Diba? Kaya makikita mo yung Pilipinas. Pag against ka dyan sa gobyerno, sa presidente, ikaw ho ang
uunahin nila. Ikaw ang hahantingin nila. 'Di ba? Ganyan ho, gaano manggipit yung gobyerno ni Marcos Jr. Pero tignan mo mga ka-update isa pa to. Pag katulad na lamang nito mga tiwali dyan sa gobyerno, hindi ho nila maimbestigahan. Wala ho silang magawa. Nag-i-stack up ho tayo sa isang lugar kung saan wala hong nangyaring imbestiga, wala hong nakukulong. Pero yung mga taong naghihintay ng bagong Pilipinas, wala hong pag-asa. Naghihintay ho tayo sa wala. Yan po yung katotohanan dyan. Diba? Mismo mga retired AFP hindi marespeto. Paano pa kung ikaw na normal na mamamayan, wala kang kapangyarihan sa gobyerno? Paano ka? Kahit na anong pagsasalitain natin, wala hong epekto sa kanila. Wala hong epekto kay Marcos Jr. Diba? Inyo nito. First, unfair yan sa mga retirees o yung mga retired men in uniform who serve our republic, our flag, who risk their lives sa kanilang productive years for the service of the nation. Itong retirement benefits nila ay isa itong earned right and privilege after they have served the country. Yung conciliation ng pension, mangyayari lamang ito after final judgment involving crimes involving moral turpitude at saka acts of disloyalty. Remember, Jade, until final judgment, meaning this would require due process hearing. Yung final judgment na yan ay Supreme Court. So it will take a long time before a retired military man who served the country may be deprived of his retirement benefits or pension. Opo. May karapatan ho ba ang AFP na tanggalin o alisin yung pensyon ng isang retired official attorney kung sakaling wala pang desisyon yung korte pagdating po sa kaso na yan? Palagay ko hindi mangyayari yan kasi they are already civilian. Therefore, they will be governed by the civilian laws. At saka, kaya nga, ours is a government of laws and not of men. So, kung may ground, kung mayroon talagang basis for the cancellation of your benefit, kailangan dumaan yan sa hearing. At saka yung ground yan, yung acts of disloyalty. So, kailangan yan yung final judgment. If you speak of final judgment, decision yan up to the Supreme Court being the highest arbiter of the land. Maihahalin tulad ba sa freedom of speech o freedom of expression tulad ng isang mamamayan ng Pilipinas yung ginagawa ng mga pahayag nitong mga retired officials ng AFP attorney? Siyempre, Kahit they were part of the armed forces before, they are now plain citizens of the Republic who are entitled to the Bill of Rights. And one of the cherished rights among the rights under the Constitution that occupies yung primary, yung highest degree, yun yung freedom of speech and expression. Kung wala yan, walang saysay ang ating demokrasya. O, di ba? Tama naman ho yan. Kasi mga kapatid, ganito lang ho yan. Nasasaktan netong si Marcos Jr. pag nagsasalita ang mga Pilipino o yung mga ating kababayan ukol sa kanya, sa mga nangyari sa administrasyon niya. Kaya nga naman totoo ho ito na parang walang saysay ang ating demokrasya kung wala ho tayong freedom of speech. E di sana naging North Korea na lang ho tayo na bawal kang magsalita sa gobyerno kahit na alam mong mali yung ginagawa sa inyo. Diba? Patawa talaga itong si Marcos Jr. mga ka-update na may freedom of expression, meron tayong freedom of speech, pero bawal mo tayong magsalita against the government. Kahit na hindi naman kasi tayo bulag
Alam na ho natin alam na ho natin yung nangyayari sa gobyerno. Yung mga nakawan, yung mga pagiging korap na mga politiko, hindi naman po tama yun. Tayo yung ninanakawan, sila yung nakikinabang. Yung mga tax ho natin, yung mga buwis natin, binubulsa ho nila. Diba? Pinapalamon ho nila sa kanilang mga pamilya, mga kamag-anak nila, yung mga ninanakaw nila. Tapos tayo, nagtatrabaho tayo ng normal na araw sila nagnanakaw lang. Yun po yung pinagkaiba natin. Yung naghihirap ka magtrabaho, nagbabayad ka ng mga pag-ibig, lahat ng tax, makakaltas pa yung sahod mo. Minsan short ka pa, uutang ka na lang sa kakilala mo, kapit sa tindahan para lang may makain kayo sa susunod na araw, sa ganyang araw. Nagdudusa yung mga Pilipino. Pero sila, nabubuhay sa nakaw. Kaya nasasaktan sila pag sinasabihan silang magnanakaw ng mga Pilipino. Pati itong mga retired AFP, gigipitin nila. Napakamali ho nun Maling-mali na ho yun. But the government is not parang powerless to regulate this freedom kung mayroong clear and present danger na mangyayari sa ating bansa by the exercise of that freedom of speech. Yung clear and present danger must be immediate. Yung kailangan niya na klaro talaga, hindi pwede yan hypothetical. So kung walang clear and present danger, yung freedom of speech and expression, kahit masakit pa yan sa gobyerno, that must be respected. At kung wala pong formal na investigasyong mangyayari at na kung sakali mang tatanggalin o aalisin ng isang retiradong sundalo ang kanyang pensyon, violation na rin po yun sa sinasabi nating freedom of speech, attorney. Tama po ba? Of course. Talagang serious violation yan at saka I don't think so nagagawin yan ng ating armed forces because the present officers of the armed forces will soon retire. They will feel eventually anong feelings ng mga retirees. Yan lang talaga ang yung parang premium mo after you have served the country. Ayan, tulad na lamang din na sinabi ni Prof na ukol dyan sa mga, kunwari, magre-retire na yung mga ibang kasundaluhan. Tapos malalaman nilang bawal ho silang magsalita against the government kahit alam nilang may mali. Ano na lang ho ang iisipin nila? Mawawalan ho sila ng pension. Diba? Ganyan ho kung paano gipitin ni Marcos Jr. Itong mga kasundaluhan, ating mga mamamayan. Kaya mga ka-update, ito lang panawagan natin. Itong mga AFP, sana maging bukas ho ang kanilang puso't isipan na huwag nilang paglingkuran yung mga magnanakaw. Diba? Talagang nirisgo mo yung buhay mo. Imagine, away from the family, 24/7, nasa panganib ang buhay mo. So, if you have survived those long years of service, dapat lang na protektado ka. Yung pension, yung pension ay parang guarantee yan Sa ibang bansa, yung mga retired military personnel, parang heroes yan. Tingnan mo yan sa Amerika, yan sa mga makikita natin yan halos sa lahat ng mga bansa na nagbibigay pugay ng kanilang mga kasundaluhan na nagrisgo sa kanilang buhay just to protect the republic after they have retired. They are not only assured of their pension but they are respected by the government. Kung sakali man, attorney, natatanggalan o aalisin po ng benepisyo ang isang retiradong sundalo, may remedyo pa ho ba o legal options pa yung retired official na yan na tinanggalan ng pension or benefits? Of course, ang daming batas natin dyan. At saka, to my mind, kung gagawin nila yan, I think they will think 1,
1,000 times before they will implement it. Ngayon parang kuan lang yan creating chilling effect, parang pananakot lang yan. But I don't think so that these brave soldiers who are battle scarred, parang kumakain niya ng bala noon. I don't think so that they will be cowed and threatened by this yung parang childish na threat, no? Parang katawa-tawa yan na threat kasama Jade. Opo. Paano kaya yung babalansihin ng AFP, attorney? Yung disiplina sa hanay ng mga kasundaluhan at ang karapatan ng isang mamamayan matapos nga itong magretiro? Kaya to my mind, kung retired ka na kuhan ka na you are no longer part of the chain of command. Civilian ka na So, I think wala nang jurisdiction ng armed forces sa mga retired personnel. Opo. Sa pananaw po ninyo, attorney, lumalampas ho ba yung AFP sa ganitong mga warning doon sa mga retired officials at sabi mo nga ay mga citizen na, mga ordinaryong mamamayan na? Kung mababasa lang natin yung mga comments, yung mga decorated at saka yung mga may mga decorated soldiers, galit sila yung nabasa ko kasi insulto yan. Para bang I can feel their parang disappointment kasi if I were one of them, I would feel betrayed after serving the country. Ito lang ang gagawin namin. Ito lang ang gagawin ninyo sa amin. Hindi naman kayo ang siniservisyoan namin. Ang siniservisyoan namin yung bansa, the country and the flag. The armed forces are not supposed to serve the powers that be. They are supposed to serve the country and the republic. The republic and the flag. So, ganun na lang. Dahil lang ay nagpalabas kami ng legitimate na mga grievances namin. Hindi man lang kami, we shared namin yan sa mga reactions ng taong bayan in the midst of this monumental graft and corruption na kahindik-hindik. For the first time nangyari ito sa ating bansa, involving billions of pesos na para naman sana ito sa kapakanan ng ating mga kababayan in the form of services. Ngayon, napunta yan sa mga bulsa ng mga magnanakaw. I think that is a legitimate grievance na every Filipino talaga masasaktan. Abnormal siguro ang hindi masasaktan yan. Siguro yung mga nakikinabang, siguro yung iba nakikinabang, mahihiya din So, Nakita na lang po natin, kahit na anong gipit nila dyan sa mga retired AFP, wala ho talagang magagawa. Imbis na unahin ho nila yung mga nagnanakaw dyan sa gobyerno, mas pinili ho nilang banatan etong mga retired AFP, yung mga kaalyado ni VP Sara, kaalyado ni Pangulong Duterte, na panigurado mga update, hindi ho magtatagumpay ang administrasyon ni Marcos Jr. Kaya mga kapdi, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.